Yung inilabas, yung kampo ni Saldico, at itinuturo niyang mastermind ng insertion ay mismong ang Pangulo ng Pilipinas, si President Marcos. Na isang video inilabas, yung kampo ni Saldico, at itinuturo niyang mastermind ng insertion ay mismong ang Pangulo ng Pilipinas, si President Marcos. At ang halaga ng insertion ay 100 billion pesos. At ito ay pinagpulungan mismo ng kasama si DBM Secretary Pangandaman, Mina, at saka si Speaker Romualdez na mayroon din approval. At the same time si Bersamin. Any comments, sir? Lumabas na? Sa Bigyan natin ang medalya. Bigyan natin ang medalya. Pwede play. Hindi na ba pa-play nyo? Ay, papasalamat ako kay Saldico. Papasalamat ako. Mababawasan ang kasalanan. Kung sakaling willing siyang bumaba dito, matutulungan yung safety and security niya. Tutulong ako dyan. Hindi dapat gobyerno Kung may message ka kay Saldico. Taong bayan. Saldico, kung sinabi mo yan, taong bayan ang puprotektahan sa'yo. Yes. Tanggalin na desisyon yan. Sinabi ko rin sa mga nandito na dinibisigan sa Senado, ituloy niyo po ang katotohanan lang, yun lang ligtas nyo yung katotohanan. Yan lang ligtas mo, Congressman Saldico. Sinabi mo ang totoo. Thank you and my congratulations. Go, last question na po. Isa lang po, tatanong ko lang po, nananawagan kayo sa pagbaba ng ating Pangulo. Do you think sino po ang dapat ipalit? Sabi nyo kanina, aside from that, sabi nyo kanina, dapat may makulong na malalaki. What if pagka natanggalin kong administrasyon ay may makulong pa ba? Hindi, ang suggestion ko, nung pass, ang suggestion ko, Supreme Court, yun, doon na lang tayo magtiwala. So wala mo ng presidente. Wala akong presidente. Supreme Court ang magsasabi at tulungan mga religious organization, malalaking religious organization at ang military. Mag-usap-usap kayo kung anong klaseng gobyerno itong klaseng gobyerno na itatayo, sila mag-design. Wala akong gipyang panigan. So Supreme Court, doon na ako nitiwala at ang ating military. Yun na po, maraming salamat. At pasalamat uli ako kay Saldico kung nasalita na. So, tunay nga ba na may destabilization? Kasama nga ba si Manong Chavit sa financer? Tunay nga ba na guilty yung mga na-involved na pangalan? O kung ano man, isa lang ang tunay. Lahat ng bagay may hangganan. Ito po ang agenda sa ngalan ng EFG Consulting at sa ngalan ng Impact Publishing. Pastor Gary in the house. Manong, maraming salamat. This is the agenda. Yes. Heavenly Father, I raise up to you, Manong Chavit right now. May you continue to give him protection. Ingatan niyo po siya sa kanyang ginagawa ngayon na itinatama yung kanyang pagkabudol o pagkakalit na na-realize niya. Pero Lord, I pray that the people surrounding him will not only shield protection but also continue to grant him wisdom, Lord, from above. At sa ganon, he will leave a legacy na pwedeng ilarang. Maraming salamat sa mga Manong Chavit. In Jesus' name I pray. Amen. Lumakit ka nung kaya sana. Mamaya. Magandang tanghali po, Governor Manong Chavit. Big Sumita po from the 25. Sir, gusto ko lang malaman ang reaction po ninyo dahil sa Senate Blue Ribbon Investigation ngayon, nagpadala ng video message mismo si Saldico from America na doon ay sinasabi niya na handa na niyang isiwalat lahat kung sino talaga ang mastermind nitong kontrobersiya sa flood control projects. Kaya daw siya kasi nagtatago, pinagbabanta ng kanyang buhay. Totoo yan, maganda yan. Depende kung anong totoo niya.
Baka tuturo niya AI. Pero kung ituturo niya tunay, bigyan pa natin ang medalya, sabi ko, kaya ginamit lang siya. Pero natatakot siya, baka mamatay daw siya, hindi pa siya nakakalapag ng aeroplano. Magaya daw siya kay Benigno Aquino. Ibig sabihin, part of the script, yan. Pupunta ako, pero papatayin ako, din ako. Part of the script. Go, Part of the teleserye yan. Go for soundbites lang para malinaw yung soundbites. Doon sa sagot po ninyo doon sa sinasabi ni Montulfo na kabilang kayo sa financier ng stabilization. Nagtaka ako kay Pari Ramon Tolpo, balik ulit ito, ulitin ko. Etong mga pangalan na ito, may nagsabi na. Panakot ito at bayaran yung tao nagsabi nito. Yung unang nagsabi bayad yun. Sino ba yung unang nagsabi, Manong? Meron naka-record, naglabas ng Facebook niya. Meron na una. So, kinukilang ni Ramon to, inulit lang niya. So, hindi ko alam bakit, anong rason na inulit niya to. Siya lang ang nakakalam ko. Imbestigahan nila, bahala na sila. Kasama sa distraction yan. Pero ako lang. Destabilization. Wala. Wala isang tao dyan. Dagdag natin. Alright, go ahead. Kawawa na ating bansa, mga kababayan. Nakakaya tayo sa ibang bansa. Pagsak na yung ekonomiya natin lahat. Wala lang gusto mag-invest dito. Nag-withdraw mga investment. Good afternoon po, Gov. Tanong ko lang po, naniniwala po ba kayo sa statement ni Pangulong BBM na may pakukulong sila before Christmas? Naniniwala ko daw kaya na may makukulong. Well, kung ikukulong nila yung mga maliliit, mas ikulong nila lahat, wala yun. Yung malalaki, ikulong nila, paniniwala ako. Sa akin ibig sabihin, meron silang makukulong, hindi nga lang yung dapat makulong. Sasakripisyo na magsisino. Tuklo. Yung mga ginamit nila, Sa bilong-bilong na wala naman siya eh. o na hindi nagbigay o whatever. Malilit. Pwede makulong malilit. Pero malalaki, wala. I'm sure. Maniwala ko sa kanila kung ikulong yung mga malalaki na yaram. Alam mo, ang buhay ngayon, napakamura. Pwede ka ngayon, umupo ng isang tao, bigyan sila ng 10 million yung pamilya niya. Willing siya magpakulong ang mamatay. Ha? Sa ganung halaga lang. Sa bilyon-bilyon. Kaya pwedeng pwedeng magsakripisyo sa problemang yan. Yung may sinasabi niyo, malilit na tao. Ano bang inaasahan niyo kay Mr. Romualdez? Ano bang dapat mangyari sa kanila? Maliban sa makulong. Hindi, I challenge him now. Pero para maniwala ang tao sa sasabihin niya, ipaupo sa lie detector o salita. Para masulog yung lie detector. Huwag ko. So, hinahamon mo sila na magpa-lie detector muna. Lie detector, kung siya upo, kung sabi niya totoo. So, narinig po ninyo, ha? Go ahead. Go, good morning. Bilib na ako. Bilib. Naniniwala ako sa gobyerno. Baka ginawa nila yun. Pagsalitain, hindi natin sigurado. Sabi niya totoo. Upo siya sa lie detector. Sabi niya, malinis siya. Wala akong kasalanan. Sa lie detector. Good morning, Doc. Kung matatandaan niyo po, binigyan mo ako ng kopya ng mga ebidensya ng flood control at iba pang projects sa Ilocos Norte. Pero dito mga nakalipas na araw, parang answered prayer yata ang request mo, Go, dahil nagpunta raw ng ICI sa Ilocos Norte at nag-imbestiga. Kaya lang, diniklara nila na wala daw anomalya sa mga projects sa Ilocos Norte. Anong masasabi mo? Adding insult to injury. Adding insult to injury. Apat ang pinuntahan, mahigit kulang-kulang 200 ang flood control sa Ilocos Norte. Apat lang. Pero yung mga apat, may mga diferensya kunti lang. Bagong gawa nga yung mga iba eh. Pero meron akong ebidensya na kinunan sa mga ibang lugar. Puro sira-sira. Pero ba mag-investiga? Pero more than
less than 200 project. 4 na pinunta. Sandali lang doon. Sandali lang sila. Malis na. Tapos, walang blood control. At nagsasabi noon, yung mga inhinyero ng ginamit doon, hindi, makulong sila. Hindi sila humingi ng tulong sa inyo. Para lang masabi na napagbigyan na ako, tinignan niya, hindi totoo siya sabi ko, malinis. Malinis. Pero hindi nag